So yan no. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, obvious po na sobrang guilty ni Bato de la Rosa na sangkot po siya sa Pogo. So kahapon po kasi no, malamang yung iba sa inyo napanood na tong nangyari sa hearing kahapon na itong si Bato de la Rosa po ay merong akusasyon kay Mary Ann Maslog tuloy. Kay Mary Ann Maslog na si Meren Maslog daw po ay merong binigay na affidavit kay Alice Guo na papapirmahan kay Alice Guo para isangkot si Bato de la Rosa, si Digong at saka si Karamat ata yung isa no at saka si Bongo na sangkot po sa Pogo. Di ba? So ngayon ang tanong dito, bakit masyadong obvious na guilty si Bato? Well mga kababayan, alam naman po natin na si Duterte po ay sangkot sa Pogo. Kahit anong lusot ng mga DDS dito, kahit anong sabihin nila dito, sangkot talaga si Duterte sa Pogo kasi alam naman po natin na si Duterte po ang nagpapasok ng Pogo sa Pilipinas. Okay. So para makuha natin yung narrative po ng content na to, pakita ko to sa inyo. Yan, so ito po no. So para makakuha tayo ng background kay Mary Ann Maslog na to, pakita ko sa inyo muna to no. Okay. Senate hearing bears link of textbook scam suspect to Guo. Okay? So, Manila, Philippines, Mary Ann Maslog, the 1998 textbook scam suspect who allegedly faked her death to avoid criminal liability on Tuesday admitted that she tried to facilitate the surrender of Alice Guo with the dismissed Mayor Bamban Tarlac was in hiding in Indonesia. Okay. So, ayan po yung pinaka-issue kay Mary Ann Maslog. So, hindi lang po nakakakilala kay Mary Ann Maslog. Siya po yung yung sangkot po sa textbook scam noong 1998. Tapos pineke niya po yung pagkamatay niya at bumalik pa siya sa Pilipinas with the different name. So yung mga ibang kasama po ni Mary Ann Maslog is nakulong, so siya lang po ang hindi. Kasi nga technically, officially, patay na raw po siya. Yun naman pala hindi naman pala totoo. So ngayon mga kababayan, no, at least ito yung story ni Mary Ann Maslog na sinasangkot siya ngayon kay Alice Guo. So ngayon, ito panoorin ngayon natin tong eksena ni Bato. Kaya panoorin nyo to, sige. Na sitwasyon mo because meron kang kaso na textbook scam, kaya ka ginamit at ikaw no choice ka dahil parang hostage ka ng gobyerno dahil may kaso ka ng textbook scam. Kung hindi ka magpapagamit, tapos ka. O si that, hindi nag-materialize ngayon, huli ka. Oh, teka lang ha. So alam ni Bato yung ganyang klaseng galawan kasi gawain ni Bato yan Gawain ni Digong yan O di ba? So tingnan niyo Yung example lang natin dito kay Mayor Mabilog. Anong nangyari kay Mayor Mabilog? Di ba? Gusto nilang i-frame up si Mayor Mabilog at isangkot si Drilon at saka si Marojas sa droga. O di ba? Pati ano pa yung ginawa nila kay Kerwin Espinosa. Di ba si Kerwin Espinosa po mga kababayan, hinuli po ng Duterte administration, hinuli po ni Bato yung tatay ni Kerwin Espinosa, tapos pinapatay sa loob ng kulungan. Tapos ang ending nito, di ba, pinilit nila si Kerwin Espinosa na isangkot si Leila de Lima sa droga na hindi rin nagmaterialize, yun nga lang dumaan sa kaso. So alam ni Bato itong sinasabi niya na yung bintang ni Bato ngayon na ginagamit daw po ng Malacanang. So syempre pag sinabi mong Malacanang, presidente yan, di ba? Okay. Na ginagamit daw po ng Malacanang itong si Mary Ann Maslog para daw i-pinpoint si Bato, si Karamat, si Digong at saka si Bongo sa Pogo. So alam niyo yan, gawain niyo yan O di ba yung gawa ninyo, bintang ninyo sa iba? Di ba? Oh. So ito, continue natin, sige. Huli ka, di ba? Huli ka ngayon. Huli ka ngayon. In fairness to General Macapas po, he knows me as Jessica Francisco. Okay. Did you visit Alice Go doon sa detention niya sa dito muna. Fifth government? Hirap na hirap nga ang IG magpadala ng ahinti pupunta sa ibang bansa. Ikaw pa na you are not a part of IG, hindi ka organic. So yung IG mga kababayan, intelligence group ata to, yung ibig sabihin ng IG. Okay. Ng IG, gagastusan ka ng IG. Kaya the more kami nagsususpect na meron ka talagang ibang pakay doon.
meron kang iba. Ha? Madam Chair, Yeah. Madam Chair, can I move forward for a little bit? You certainly may, Senator De La Rosa. But Mayroon akong information. Yan, Na yan, yan. To. Pakinggan nyo to. Pakinggan nyo to. Sige. Bumisita ka doon sa kulungan ni Alice Go dito sa Pilipinas. Bumisita ka? Yes, sir. How many times? 2 times. Anong purpose mo doon? First, sir, tinatanong ko po siya sa mga statement po na ginawa po niya, sir. May ginawa siyang statement? No, not a statement. What I'm saying, we were talking about ano po sa kanya, yung how do you say it, yung kung ano po ang nangyari sa kanya. Ano ang pakialam mo sa kanya? Speaker Pro Tempore. Klaruhin ko na lang sa'yo. Ha? For the record. Meron kong informasyon. Ha? Yan. Sige, ito pala yun. Na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General si IDG, General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Galit na galit si Bato. So ngayon ito yung drama ni Bato. Okay. So inuutusan daw po si Mary Ann Maslog ng Malacanang, sabi niya no, ng Malacanang na inutusan daw po si Mary Ann Maslog na papirmahan itong si Alice Guo na ituro si Digong, si Karamat, si Bato, tsaka si Bongo na sangkot sa Pogo. So anong tanong dito? Ba't ka nagagalit, Bato? Ay, totoo naman. Hindi nga, sige, continue natin, explain natin yan kung bakit sinabi kong totoo. Sige. Ha? Huwag kang pailing-iling dyan. Alam kong informasyon na yan. Is that correct? No, Anong sir. purpose mo? Bakit ka pupunta doon kay Alice Go? Anong business ka pumunta? Anong purpose mo doon? Be, sige. At sino kasama mo? Like what I said, sir, ang kasama ko po pagpunta doon sa Indonesia ay IG po. Ang We have tinatanong ni General Macapas online. Sen. to Bato, Rian Maslog. I have an information. You cannot deny to me. I have a very, very accurate information na siya ay inuutusan ng somebody from Malacanang para papirmahin si Alice Go ng affidavit implicating President Duterte, Senator Bongo, Senator Bato, and General Karamat as the people behind the operation of Pogo. I have a very, very A1 information. A1 na, baka mamaya A1 yan. Sir, if I may, Your Honors, Yes, General. as to the connection of Ma'am Jessica to the Malacanang, sir, wala po akong alam dyan. Kasi ang pinag-usapan lang talaga namin, sir, ay yung whereabouts lang ni Alice. Pero if I may interject, General, So tinanggi ngayon ito ni ng intelligence group. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, 'di ba? Bakit tinatanggi ni Bato na sangkot si Duterte sa Pogo? Totoo naman. So pakita ko sa inyo no. Tingnan natin. Kaya ang unique na sitwasyon mo Teka. because meron kang So punta tayong Google ha. I-Google natin 'to. So ito. Yan. Okay, yan. So ito. So mga kababayan, ito na balita ito nung nung nakaraan pa to eh. So nakuha ko tong balita na to from Daily Tribune. Okay. So sabi dito, teka lang, ang daming ads. Sabi dito, ex-President Duterte bypass Congress. Sabi po ito ni Congressman Luistro. Di ba? So ngayon, actually na-content ko na to ng ilang beses na eh. So sabi dito no, former Rodrigo Duterte bypassed Congress when issued in 2017 Executive Order number 13 which brought Philippine offshore gaming operator Pogo or online gambling into life. A minority lawmaker said Wednesday. So si Luistro nga ito. Batangas Representative Jervil Luistro said Duterte encroached on the power of Congress to legislate issuing EO number 13 which regulates and licensing gambling online gaming facilities in the country. A term she claimed never mentioned in the legislation that was passed by Congress creating the Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR. Okay. So ngayon mga kababayan, no, itong EO number 13 po na to, 'di ba? Gumawa po ng sariling batas si Duterte na dapat po ay dadaan dapat sa Kongreso. So gumawa siya ng isang EO number 13 na gumawa ng guidelines para papasukin ng Pogo sa Pilipinas na dapat po, ito po ay manggagaling dapat
sa Kongreso, hindi po galing sa presidente. So, ang ginawa ni Duterte dito sa EO number 13, nag-amend, tapos gumawa ng batas, tapos tapos si Duterte din po nag-execute. So ngayon yung nirereklamo ngayon dito ni Bato de la Rosa na si Duterte daw po ay sangkot sa pogo, 'di ba? Na pinipilit daw po si Duterte na isangkot sa pogo ng Malacanang. Dokumentado ito eh. EO number 13 nga po yung ebidensya natin eh. So ano nangyari nung pinapasok ni Duterte yung pogo? O pinapasok po ni Duterte yung mga kriminal sa Pilipinas, yung mga kriminal na Chinese nationals. Malamang alam nyo na yan, kaya mahirap na po natin banggitin yan tungkol nga po, kasi paulit-ulit na tayo eh, kasi tungkol nga po dito sa money laundering, torture, o di ba? Pati human trafficking, na ito po ay mga heinous crimes. Ngayon, ang reklamo naman dito ni Bato, pati daw si Karamat, ba't daw damay? So tingnan nyo to sige, tingnan nyo to. So ito naman mga kababayan, ito galing naman tong GMA News. So anong sabi dito no? So GMA News Online. Sabi dito, Karamat Police General who allegedly offered to tell on EG case present at house probe. So ang nangyari kasi dito mga kababayan, naging spy si Karamat. So bali ito no, ito yung sa GMA News Online no. So sabi dito no, Senator asked, was ex-CIDG Chief Karamat out of Banban raid due to pogo ties? Kasi may mga balita mga kababayan na ito si General Karamat po ay sangkot talaga sa pogo. Kasi mukhang nag-iispiya po talaga itong si Karamat kung kailan po re-raid din yung isang pogo, din tinitimbirahan po yung mga pogo operators. So kung, di kasi ang point kasi dito no, bakit nagagalit si Bato dito? Di ba? Kung totoong sangkot naman talaga si Karamat at saka si Duterte diyan po sa pogo, ba't siya nagagalit? So ang lumalabas dito mga kababayan, di ba? Na itong si Bato de la Rosa po ay nagiging senador po ng mga Duterte, hindi po senador ng taong bayan. Ganun po ang malinaw dito. Di ba? So nagigets nyo, no? So kitang-kita naman po natin, no? Kanina kung paano umakto si Bato de la Rosa, parang bata po, no? Na ikaw, merong, pero kayo ba, ito gusto ko malaman sa inyo, no? Kayo ba naniniwala ba kayo na itong si Duterte, tsaka si Karamat na lang din, no? Naniniwala ba kayo na hindi sila sangkot sa pogo? Di ba? At tayo nagpapakita tayo ng mga reference dito ba na si Duterte anong papasok ng pogo. Si Karamat po, di ba, hindi na po sinasama sa pagre-raid kasi suspecha po na siya po ay nag-iispiya. Kumbaga ang style po dito kapag i-raid po yung isang pogo hub, ang ginagawa po ni Karamat, kasi si IDG siya noon na ayan po yung pinalitan na si Tory na po may hawak niyan ngayon, no? So, pag merong nire-raid po na pogo, tinitimbirahan na po ni Karamat yung mga operators ng pogo hub. So, ayan po yung balita, no? Kaya nga po itong si Karamat po ay sinibak sa pwesto. So, di ba, well, kay Bongo, bakit kinunek si Bongo? Kasi nga aso po siya ni Digong. So, bakit kinunek si Bato? Kasi nga po, si Bato nga po is sangkot sa EGK, nasangkot din po yung pogo sa EGK. So ganoon na naman, kung walang kasalanan tong mga to sa pogo, so bakit masyadong defensive itong si Bato de la Rosa? At siya lang po nag-brought out niyan sa Senado, no? Yung ibang mga senador doon, si Rizon Teberos, sino pa ba nandun? Si Sherwin Gatchalian, si Jingo Estrada, walang binabanggit tungkol dyan sa affidavit na ilalaglag po ni Alice Guo itong si Bato, si Digong, si Karamat, tsaka si Bongo. Si Bato de la Rosa lang po nag-iisa. Oo, masyado kasing masyadong obvious na guilty, no? So yun mga ka-streetwise, mixing content lang po ito, no? So kayo po na pong masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon. So yun, so pa-comment lang po sa baba, at dyan po sa Team Replays, syempre, pahingin na lang po ako ng likes, subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po na video po na to. So maraming salamat sa inyo lahat, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po, bye-bye, thank you.